Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig ang ating Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi araw ng linggo, ika-29 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Pinangunahan ni Catholic Bishops' Conference of the Philippines President Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang delegasyon ng mga Filipinong obispo na nakibahagi sa naganap na Jubilee of Bishops sa St. Peter's Basilica sa Roma. Bilang patuloy na pagunita ng Simbahang Katolika sa Jubilee Year of Hope ay ginunita sa Vatican ng Jubilee of Bishops noong ika-25 ng Hunyo sa pangunguna ng kanyang kabanalan Pope Leo XIV. Ayon kay Cardinal David, mahigit sa 600 na mga obispo mula sa iba't ibang bansa ang dumalo sa Jubilee of Bishops kung saan pinangunahan ni Pope Leo XIV ang pagbabahagi ng katisismo sa kanyang mga katuwang na pastol ng Simbahang Katolika. Pagbabahagi ni Cardinal David kabilang sa binigyan diin ng Santo Papa ang hindi lamang pagiging matapat ng bawat obispo kundi ang pagiging makatarungan lalo na sa usapin ng anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan, tiwala at dignidad ng mga lingkod ng simbahan. Ayon sa Kardinal, iginiit ni Pope Leo XIV na walang puwang sa simbahan ng anumang uri ng pang-aabuso at binigyan diin na dapat ang pagiging maingat at makatarungan ng mga obispo hindi lamang para sa paghilom ng mga biktima kundi maging para sa kapakanan ng buong Simbahang Katolika. Bukod kay Cardinal David, kabilang sa mga nakibahagi sa naganap na Jubilee of Bishops, sina Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization, San Carlos Bishop Gerardo Almenasa, Vice Chairman ng CBCP Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, Batanes Bishop Danilo Ulep, at Cubao Bishop Elias Ayuban Jr. CMF. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Mapagpalang gabi po mga kapanalig. Narito na naman po tayo sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarat ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Kumusta na po kayo? Huling linggo na po tayo sa buwan ng Hunyo at ipinagdiriwang po natin ngayon ang solemnity ni na San Pedro at San Pablo, ang dalawang pillars ng ating simbahang Katoliko. Kaya po ipinagdiriwang din natin ang Pope's Day. Ipanalangin po natin ang ating Santo Papa, si Pope Leo XIV. Gusto ko rin pong batiin si Sister Line Salazar na matagal nating naging host sa programang ito. Kaninang umaga po nagdiwang siya kasama nina Sisters Lauren, Jennifer, Maricar, Elizabeth, LV at Tina ng kanilang Silver Jubilee ng religious profession bilang Daughters of St. Paul. Kaya congratulations po sisters sa 25 taong tapat at masigasig na pagtalima sa Panginoon at paglilingkod sa kanyang bayan. Ngayon po kasama natin muli ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila,
si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado. Magandang gabi, Sister Rose. Magandang gabi, mga kapanalig. Narito na naman tayo sa isang gabi na naman ng biyaya ng Diyos at makakapagnilay tayo muli ng kanyang mga salita. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng dalawang haligi ng ating simbahan, ang mga apostol na si San Pedro at si San Pablo. Napakaganda. Ngunit ngayong gabi po ay bibigyan natin ng diin ng isang mahalagang paksa. At ito ay patungkol sa Dilexit Nos, yung encyclical letter ni Pope Francis. Ito yung huling encyclical niya patungkol sa Sacred Heart, kabanal-banalang puso ng ating Panginoon, sapagkat nagdiwang lamang tayo nung Biyernes ng Solemnity of the Sacred Heart. Ngayon po, ilagay muna natin ang ating mga sarili sa puso ng Diyos sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na pangungunahan sa atin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa kaloob mong panibagong linggo para mahalin ka at ang aming kapwa. Lagi nawa kaming maging matulungin at huwag naming baliwalain ang haba at pagmamahal na dumadaloy mula sa iyong sagradong puso. Ipadala niyo po ang inyong banal na espiritu upang buksan ang aming puso at diwa nang maunawaan namin ang mensahe at maisabuhay ito. Itinadalangin po namin ang aming mahal na Santo Papa. Lukuban niyo siya ng inyong biyaya, maging kanyang liwanag, kanyang lakas at kanyang aliw. Gabayan din po ninyo si Father Adonis na aming tagapagturo at lahat ng kapanalig na kaisa namin sa radyo at sa iba't ibang mga platforms. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. San Pedro at San Pablo, ipanalangin niyo kami. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Luma
ikaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapanalig, dahil isa kang Loyal Veritas 846 listener, hindi ka lang basta kasama sa Kapanalig Day. Ikaw ang sineselebrate dito. Ngayong Sabado, 5 ng Hulyo, sa ganap na alas 9 ng umaga, pangungunahan ni Radio Veritas President, Reverend Father Roy M. Belien, ang selebrasyon sa 3 oras na kapanalig kwentuhan, tawanan at pagbubuklod-buklod sa pananampalataya, kasama ang mga loyal kapanalig listeners tulad mo. Tara na sa Kapanalig Day! Makipag-ugnayan lamang sa Kapanalig Department 8925-7931 hanggang 39 Local 128. Tara na sa Kapanalig Day! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Pabalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia ngayon. Ang paksa po natin ngayong gabi ay pinamagatan nating minahal niya tayo. No? Sapagkat ito yung unang salita na inilagay ni Papa Francisco sa huling encyclical letter niya, no, na He loved us, o sa Latin ay Dilexit Nos. No? At ito po ay pagninilay ni Papa Francisco patungkol sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoon. No? Sapagkat itong encyclical letter na ito ay to commemorate, no, pag-alaala sa 350 years anniversary ng apparition ng Sacred Heart, no, kay Saint Mary Margaret Alacoque. No? Kaya nga po ito yung ating topic, no, minahal niya tayo. Ang ating pong text, biblical text ay yung Ebanghelyo nung Biyernes. Ito yung Luke chapter 15 verses 3 to 7. Napakaganda po sapagkat ito yung tupang nawawala, no, na hinanap ng ating pastol, ng ating Panginoon. At ang ating question reflection po sana ay magpadala pa po kayo ng mga reflection ninyo. Anong bahagi sa buhay mo kung saan totoong naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos? Magbigay ng isang pangyayari. Marami po kasing pangyayari sa ating buhay, no? Pero kahit isa lang yung talagang malakas na sinabi mong minahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. No? Padala nyo po sa ating text line dito sa ating istasyon o kaya naman sa Facebook Live, no, ng ating Veritas live stream, no, Veritas 846. Bago po iyan, balikan muna natin yung paksang tinalakay natin at pinag-usapan ng isang linggo. Patungkol naman din yun sa pagninilay natin sa Corpus Christi, no, o Corpus Domini, no, ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Piniliwanag po ni Father Ado nung nakaraang linggo yung Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 6, verses 53 to 57. At ang tinanong niya sa atin kung ano yung naging karanasan kapag tumatanggap kay Jesus sa banal na misa at anong naging bunga nito sa ating buhay. Sabi niya yung unang kasalanan ng tao, di ba? Dahil din yun sa pagkain. Kinain nila Eva at Adan ang bunga ng puno na ipinagbawal sa kanila. Hindi sila namatay na pisikal, pero namatay ang ugnayan nila sa Diyos. Ganito ang ginagawa ng kasalanan. Nagkakaroon ng walang hanggang kahungkagan sa tao dahil nalalayo tayo sa Diyos. Nagkakaroon ng tao ng malalim na pagkagutom at pagkauhaw. Hanggang ngayon naman po, di ba, nararanasan natin ito? Pinipilit nga nating punuan ito ng iba't ibang bagay. Si Jesus nagpakilala siya bilang tunay na pagkain at inumin na siyang makakapuno sa malalim nating pagnanasa at paghahanap upang magkaroon ng kaganapan. At ang Eucharistia ang nagpapaalala sa atin na isa lang ang makakapuno sa atin, ang Panginoong Jesus lang sa banal na Eucharistia. Hindi ito mapupuno ng mga bagay dito sa mundo
at mananatili tayong may hinahanap palagi. Ang tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ng Panginoon, ang Eucharistic body, hindi ba kailangan itong pirapirasuhin para maging pagkain? Ganito rin ang panawagan sa atin. Yung tumulong, magsilbi, magbigay buhay sa iba. In short, magmahal. Ito yung life-giving love. Ang pakikibahagi natin sa buhay ng Panginoon ay nakikita sa pang-araw-araw nating buhay. Sabi nga ni San Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya yung nabubuhay sa buhay ko. Binibigyan tayo ng lakas ng Eukaristiya para tayo rin mismo ay maging Eukaristiya so that we can become Eucharistic people. At tayo naman, pupunuan natin ang gutom at uhaw ng ating kapwa at kung ano pa ang kulang sa kanila. Ito po ang napakalaking hamon na ibinili ni Father Ado nung nakaraang linggo. Kaya kung gusto po ninyong marinig yung kabuuan ng episode nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng DZRD 846, ng Pauline's Multimedia PH at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Ngayon po, pakinggan na natin si Father Ado sa ating paksa, Dilexit Nos, minahal tayo ng Diyos. Father? Salamat, Sister Rose, sa napakagandang paglalagom ng ating naging paksa nung isang linggo, na kung titignan natin lahat ng pinagdiriwang nating kapistahan, dakilang kapistahan sa ating simbahan ay malalim yung kaugnayan sa ating buhay. No? Kaya nga itong paksa natin ngayong gabi, mga minamahal na kapanalig, no? Minahal tayo ng Diyos, Dilexit Nos. Pagninilay sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoon, no? Sana sumagot kayo sa ating reflection kasi alam naman namin lahat tayo ay may karanasan sa pag-ibig ng Diyos. No? Kaya pa ang tanong natin, anong bahagi sa buhay mo kung saan totoong naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos? Magbigay ng kahit isang pangyayari lang, mga kapatid. Padala nyo sa ating text line 0918-837-4827 at sa comment section ng ating Facebook Live. No? Katulad nung sinabi ko kanina, itong encyclical letter, ang encyclical letter po ay mahalaga na sinusulat ng mga Santo Papa upang magbigay ng mensahe, no, sa buong simbahan. At ito yung isang napakagandang alaalang iniwan sa atin ni Papa Francisco. No, na buo ito at natapos itong encyclical letter nung nagtatapos na rin yung Synod on Synodality. No? At totoo namang magkakaugnay yung mga paksa. No? Ngayon, ito ay na-promulgate noong October 24, 2024, no? Last year. Sa encyclical letter na ito, merong 5 chapters at napakagaganda, mga kapanalig. No? Ngunit, hindi natin naman mapag-uusapan lahat yung mga elementong sa tingin natin ay mahalaga ang ating bibigyan ng diin ngayon. No? Unang-una, binanggit dito ni Pope Francis yung salitang puso. No? Sa Greek philosophy, sa mga Griego, sa mga unang sibilisasyon at kahit na sa sacred scriptures, mahalaga yung puso. No? Sa Hebreo ito ay leb. No? Sa Griego naman ito ay kardia. No? Diba? Yung cardio. No? Alam natin ito. At para sa banal na kasulatan at sa maraming tao noong unang panahon, ang puso ay ang sentro ng lahat, no? The core of a person, no? At sa salitang Pilipino ay napakaganda nito, no? Sapagkat kapag sinabi natin yung tao ay may mabuting puso, hindi lang yung puso yung mabuti, no? Kundi yung buong pagkatao, no? Pero pag sinabi naman natin walang puso, no? Para bang ano ba itong taong ito, no? Parang napakasama, no? Kaya mahalaga itong puso. At dito sa encyclical letter na ito ay binigyan din ng ating Pope Francis yung sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma chapter 8, no? Sabi roon na who will separate us from the love of God, no? At dito niya kinuha itong tema na ito. Sino bang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Paghihirap ba, kapighatian, no? Pag-uusig, tabak, kawalan, no? Ano ba makapaghiwalay sa atin? No? At kahit pa nga raw sabi yung kamatayan na hindi tayo pwedeng ihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. At ito nga yung binibigyan din ng Santo Papa, no, ni Pope Francis at ng banal na kasulatan na ang pag-ibig ng Diyos ay isang pag-ibig na hindi sumusuko.
no? This love never gives up on us, no? Para bang palagi niyang ipinaglalaban yung pag-ibig, no? At alam natin ang pag-ibig ay hindi damdamin, no? Hindi ito sentimiento na minsan ay nandyan, minsan nawawala, no? Sapagkat sa katuruan ng simbahan, ang pag-ibig ay nasa will, no? Will, ibig sabihin intended ito, intention, no? Kaya nga bagamat medyo hindi na nararamdaman, medyo pumapasok na sa kahirapan, nananatili yung pag-ibig dahil nasa will, no? Ay will to love. At kung pag-uusapan natin yung will to love ng ating Diyos, no? At totoo, araw-araw niyang parang dinidesisyon ng mahalin tayo, no? Kahit pa nga ang tao minsan ay hindi nagdidesisyong mahalin ang Diyos, no? Kaya nga sabi rito ni San Pablo sa sulat ni San Pablo at binigyan din ni Pope Francis, no? Walang makapaghihiwalay. Kaya nga yung ating teksto ngayon, Luke chapter 15 verses 3 to 7, nahiwalay yung tupa, di ba mga kapanalig? Nahiwalay. At yung tupa ay larawan ng tao, no? Na umalis sa kawan, o may sinundang ibang tinig, ibang tupa, kaya naligaw, o kaya naman may sinundang ibang daan. Ngunit hindi nahiwalay yung tupa na ito, kahit humiwalay siya, nandun pa rin siya sa puso ng pastol, kaya hinahanap siya. Napakagandang isipin, no, na palagi tayong may puwang sa Sacred Heart, no, sa puso ng Diyos. At ito nga yung makikita natin yung Sacred Heart, 'di ba? Merong tinik, meron ding apoy, 'di ba? Yung iba pa nga inuugnay ito sa Divine Mercy, may dugo at tubig, no? No, ibig sabihin kahit nasasaktan na yung Diyos, no, ay patuloy yung pag-ibig niya, no? Kaya may tinik, no? O meron din apoy, no? Ibig sabihin hindi nanlamig yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ngayon may nagtanong, nasasaktan ba ng tao ang Diyos? Ibig sabihin pag nasaktan natin yung Diyos, mas makapangyarihan tayo sa Diyos, no? Ito yung tanong. Sa sagot sa teolohiya, hindi natin kayang saktan ang Diyos, no? Dahil Diyos siya at tayo ay nilalang niya lang. Pero nasasaktan natin ang Diyos dahil sa pag-ibig. Dahil pinili niyang ibigin tayo, nasasaktan natin yung pag-ibig niya. Ngunit kahit nasasaktan yung pag-ibig ng Diyos, yung puso ng Diyos, yung sakit na yun ay nagpapaapoy palalo, no, para mahalin tayo. Napakaganda nga nung pinili ni Sister Rose na awit natin kanina, 'di ba? Kung pinakinggan natin mga kapanalig, yung 'di ba? Hindi mo kailangang magbago upang ikaw ay ibigin ko. Sapagkat sinasabi ng Diyos, no, kahit sino ka pa, andun yung pag-ibig, no? Andun yung pag-ibig, no? Kaya iniibig kita, manalig ka sana, sapagkat ito yung paanyaya dito sa encyclical letter ni Pope Francis, no? Itago daw natin yung ating mga sarili sa puso ng Panginoon, no? Pumasok tayo sa puso ng Panginoon, no? Kaya nga mga kapatid, kung titignan natin, itong puso ng Panginoon, itong puso ng Diyos ay ipinakita sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Actually, yung Dilexit Nos ay patungkol sa divine and human love ng ating Panginoong Hesukristo, no? Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay totoong tao at totoong Diyos, no? Hindi siya tao na naging Diyos, no? Siya ay Diyos na naging tao. At dahil siya ay tao at Diyos, meron siyang pag-ibig na makatao, 'di ba? Umiyak nga siya nung nakita niya yung balo sa Nain, 'di ba? At nung namatay si Lazaro, napaluha siya dahil meron siyang pag-ibig, no, bilang tao. Ngunit sa likod nitong pag-ibig ni Jesus bilang tao, nandun yung pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin yung mababasa natin sa banal na kasulatan, sa mga ebanghelyo, kung paano na ipahayag ng Panginoon yung awa niya at pag-ibig. No, hindi lang nangyari yun doon sa naisulat, no? Nagpapatuloy iyon ngayon, no? Sapagkat ayun, yung tanda na itong pag-ibig ng Diyos, ni Jesucristo, tao at Diyos, ay nagpapatuloy ngayon, no? Kaya nga, nalikha ang lahat dahil sa pag-ibig, no? At binibigyan diin sa encyclical letter ng ating Pope Francis na kung nawasak man tayo, pwede muli tayong likhain ng pag-ibig, no? Kaya nga kung gusto raw natin muling malikha, bumalik tayo sa puso ng ating Panginoon, no, sa puso ni Jesus, no? Napakagandang pagnilayan ito mga kapatid. Kaya sana mag-share kayo, no, dito sa ating paksa, minahal niya tayo, minahal tayo ng Diyos, no? Ang ating pong tanong, anong bahagi sa buhay mo kung saan
totoong naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, magbigay mga kapanalig, no, kahit isang pangyayari lang sa inyong buhay na hanggang ngayon ay malaki yung kahulugan sa inyo. Sa ating text line ay ipadala ninyo 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Magbabalik po tayo mamaya. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kabanalig Philippine Standard Time, 31 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Veritas Patrol! Mga kabanalig, ating paraanin ng pag-uulat mula kay Jeremiah Figueroa, Nunsyo, pinangunahan ng Pope's Day Mass. Detalye, Jeremiah. Maraming salamat, Kenneth. Pinangunahan nga ngayong gabi ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ang Pope's Day Mass sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception of Manila Cathedral. Kasama ni Archbishop Charles John Brown, sina Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula at mga kaparian ng Archdiocese of Manila. Ang taon ng pagdiriwang ng Pope's Day ay kasabay din ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Pedro at San Pablo na haligi ng simbahang Katolika matapos ipagkatiwala ni Jesus ang kanyang kawan. Ang Pope's Day Mass ay gawain tuwing June 29 na kinikilala at pinaparangalan ng mga pinunong pastol ng simbahan na ginagabayan ng 1 bilyong Katoliko sa buong mundo. Para sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Jeremiah Figueroa, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig, Sister Rose, no? At kung ipagpapatuloy natin yung ating pagninilay sa Delec Dilexit Nos, minahal tayo ng Diyos. Isang bagay ang binigyan din doon ni Pope Francis. Sabi niya, guard our hearts. Bantayan daw natin yung ating puso. No? Sapagkat itong puso ay nakaugnay sa interiority ng tao. Ang ibig sabihin, meron tayong buhay na panlabas, pero may buhay tayong panloob. No? At ito yung buhay ng Espiritu. At dito sa buhay ng Espiritu, dito yung relasyon at ugnayan natin sa Diyos. No? Hindi siya panlabas. Ang sabi dito ni Pope Francis, bantayan daw natin yung ating puso. No? Maraming nag-iingat sa puso, no? Umiinom ng gamot para hindi dumami yung kolesterol, cardio exercise. No? Pero yung sinasabi rito ni Pope Francis ay mas malalim. No? Kasi daw dahil sa bilis ng ating buhay, no, parang masyado nang kinakain yung tao ng napakaraming kaabalahan. At karamihan ng kaabalahan ay mga gawain ng katawan o gawaing panglabas, no, sa lipunan. At kahit na yung ating teknolohiya, no, para raw napaka-advance na, no, at totoong doon na kinakain na noon yung kalagayan ng tao, yung sitwasyon ng tao, at unti-unti hindi na nakikita ng tao, hindi na naiisip ng tao na meron siyang buhay sa loob, no? Buhay espiritual, no, na kailangang pangalagaan. No, kaya nga sa dahil daw sabi napakarami na, no, consumerism, no, at napakabilis, very instant na ang lahat, di ba? May pipindutin ka lang sa cellphone mo, darating na sa pintuan mo, no.
pagkain, kagamitan, damit, ng maraming instant coffee, instant noodles, no? Sa Las Vegas nga may instant kasal, instant divorce. Nagmamadali yung tao, no? Na para bang itong panglabas na buhay ng tao, physical na buhay, ay napakabilis at hindi na napapansin ng tao na meron siyang buhay sa loob. Ito yung interiority. Kaya sabi ni Pope Francis, bantayan natin ang ating puso kasi baka isang araw wala na palang puso, no? Kaya nga, sabi natin, mga taong walang puso, no? Ibig sabihin mga taong walang interiority, walang relasyon sa Diyos. Ang konsekwensya, manhid na yung puso, wala nang nararamdaman para sa iba, no? Wala nang konsensya, no? At para raw buhayin ito, no, kailangan yung relasyon sa Diyos, kailangan buhayin yung interiority. At isa sa konsekwensya raw ng isang taong walang interiority, no, at hindi tinitignan o pinagninilayan o binabantayan yung kanyang puso, isa raw na nagiging konsekwensya nito ay fragmentation of the heart. Fragmentation, parang bahabahagi, hati-hati yung puso ng tao. Maraming gusto, maraming minamahal, no? Nagtanong nga sa akin yung isang lalaki, may asawa siya pero may minamahal pa siyang iba. Sabi niya, Father, may kanta, sana dalawa ang puso ko. Hindi ba pwedeng mangyari yun? Ang sinagot ko, sa Biblia, sabi ko, isa lang. Kasi sabi roon sa Biblia, sa Deuteronomy chapter 6, mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas. Hindi pwedeng bahabahagi. No? Sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, you cannot serve both God and money. Hindi mo pwedeng paglingkuran kasi mamahalin mo yung isa ay kamumuhian mo. So ito raw yung konsekwensya ng ating lipunan, no, na hindi na binibigyan ng pansin yung puso, yung interioridad o yung buhay espiritual, fragmented, no. Napakaraming gustong gawin, napakaraming dinidesire. Kaya nga dahil hati-hati yung puso, papalit-palit din ang tao, no? Di ba makikita natin, no, parang napakabilis magpalit, no, yung mga cellphone nga, pagka may lumabas na bago, di ba? Ayoko na nung luma, gusto ko na yung bago. No, yung mga kabataan daw ngayon, yung millennial at Gen Z, no, kapag hindi na nila nakikita yung sarili nila sa kanilang trabaho, magpapalit na ako ng trabaho, no? At konsekwensya na itong fragmented heart, no, yung napakaraming gustong gawin ng tao, wala nang stability, wala nang constancy, wala nang loyalty. No, kaya sabi ng mga kabataan, paulit-ulit natin naririnig, walang forever. Wala nang forever kasi palit ng palit eh. Palit-palit, no? Pero ang Panginoon, no, ay totoong constant yung pag-ibig niya. At para mabuo itong fragmented heart, yung mga hati-hating puso ng tao, sabi na naman dito sa ating encyclical letter, no, bumalik tayo sa puso ng ating Panginoon. Mga kapanalig, maiksi lang ito kung ida-download ninyo, libre lang naman siya, hanapin nyo sa internet, Dilexit Nos, hanapin nyo sa Vatican site, napakaganda, no, 5 chapters lang siya. Makikita natin dito yung paliwanag ng ating Panginoon kung paano nating dapat bantayan yung ating puso, no? Ngayon, yung isang paksa pa na binigyan diin ng ating Panginoon dito sa Dilexit Nos ay yung, if you want to change the world, if you want to change the society, change the heart of the persons. Ayun daw, no? Kasi marami tayong programa, no, ng mga pagbabago, yung mga dapat gawin, yung mga aksyon. Pero parang sinasabi na itong encyclical letter, kung hindi mo papalitan yung puso ng tao, ganun pa rin. Pagpalit tayo ng presidente, ng mga senador, magpalit tayo ng mga namumuno sa politika, magpalit tayo ng mga namumuno sa simbahan, lumikha tayo ng iba't ibang programa. Pero kapag hindi napalitan at nabago yung puso, ganun pa rin, no? Na para bang sinasabi natin na sa aquarium, di ba, may isda ron. Pag pinalitan mo ba yung tubig, mapapalitan yung isda, magbabago yung isda. Ganun pa rin yung isda, no? Meron ng isang ito'y totoong nangyari sa Spain, no? Sa Bunsen factory ng ammonia. Ito'y malapit sa gitna ng Madrid. No, doon ay may nangyaring mishap, no, aksidente. May isang pipe, no, na nabutas at tumagas yung ammonia, kaya yung buong syudad ay nahihilo yung mga tao.
nahihilo yung mga tao, naglabasan yung mga tao doon sa factory at yung mga karatig na mga bahay, no, na mga streets ng mga residents ay nahihilo yung mga tao. Dumating yung munisipyo at binigyan ng mask yung mga tao, face mask. Sabi nung isang nagmamasid, parang hindi mo na-address yung problema. Yung solusyon mo ay superficial, no? Na dahil patuloy pa rin yung pagtagas ng ammonia unless may isang mag-risk, no, magsumugal ng kanyang buhay at pumasok doon sa factory at sarhan yung problema, yung butas, hindi magbabago yung sitwasyon. No, dadalin lang natin ang dadalin yung mga tao sa ospital. Kailangan may pumasok doon sa pinakaugat ng problema, itaya yung kanyang buhay para malutas. At ito nga yung sinasabi rin sa sulat ni San Pablo. Nasabi ni San Pablo sa Romans chapter 7, sabi niya, gusto ko namang gumawa ng mabuti. Pero sa tuwing gagawa sana ako ng mabuti, masama yung nagagawa ko. Sabi ni San Pablo, ayoko na ng ganitong kalagayan. Ngunit alam kong merong nagahari sa loob ko. Umaalipin sa akin at ito ang kasalanan. Ngayon, ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, siya yung pumasok doon sa pinanggagalingan at ugat ng lahat. No, katulad nung butas sa factory ng ammonia, may sumugal para takpan yung problema at tapusin yung problema. Ang problema ng tao ay kasalanan na nasa loob ng puso, no? Namamahay sa puso. Para mabago yung puso natin, kailangan ni Jesucristong pumunta doon sa ugat ng kasalanan. Kailangan niya talagang mamatay, no? Isugal yung kanyang buhay. At ito yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin, no? Kaya nga minsan na merong salitang tinatawag na very moralistic, no? Marami tayong moralidad. Ito yung dapat gawin, ito yung hindi dapat gawin. Pero kapag hindi raw natin naranasan yung pagbabago ng puso, lahat ng ito ay palabas lang. At sabi rito sa encyclical, paano ba magbabago ang puso ng tao? Kailangan niyang maranasan yung walang hanggan, walang kondisyon, at buong tapat na pag-ibig ng ating Panginoon. Ayun daw, no? Pag meron daw karanasan ng isang tao ng totoong pag-ibig, maaari siyang magbago. At nakita ko ito, maraming mga tao, yung drug addict, yung alcoholic, pumasok na sa iba't ibang programa, rehabilitation, Alcoholic Anonymous, no? Pero pagbalik, pag wala na sila ron sa ambience, no, or sa environment ng rehabilitation, babalik na naman sa dating nakagawian, no? Hanggat itong mga taong ito na-encounter nila yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung pag-ibig ng nagpapabago. Kaya nga dito sa Dilexit, no, sabi rito, this is the heart that expresses love, which heals and renews. Ito yung puso ng ating Panginoong Jesucristo na kaya tayong gamutin at kaya tayong pagpanibaguhin, no? Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan nito. No, ngayon, ang sabi rito ni Pope Francis, simulan daw nating bumalik sa puso ng Diyos, pero para makabalik tayo sa puso ng Diyos, bumalik muna tayo sa ating puso. Pagnilayan natin. Sabi ng isang nakalimutan ko yung pangalan, no, ni Hammarskjöld, no, yung dating UN president, sabi niya, the longest journey is the inward journey. Mahirap bumalik sa ating kalooban kasi masyado tayong alienated. Sabi ni Pope Francis, ayaw nating harapin kung ano yung nasa loob, kaya we alienate ourselves ng napakaraming bagay na nasa labas. Pero kailangan itong essential journey na ito, bumalik sa ating puso bago tayo makabalik sa puso ng Diyos. At sabi roon, kapag yung puso natin at ang puso ng ating Panginoon ay meron ng heart-to-heart talk, no? Yung puso na rin natin at yung buhay na rin natin ay magbubukas para sa iba. At ito nga yung huling bahagi, mga huling bahagi ng encyclical, kapag yung puso natin ay naging katulad ng puso ni Jesucristo, may puso na rin tayong umibig, no, sa kapwa, no? Sabi rito, love to love. Love in action. No, yung pag-ibig na hindi lamang salita, kundi yung pag-ibig na nagiging katotohanan, nagiging gawa, no? Mga kapanalig, basahin natin ito, no, para pagnilayan natin itong encyclical letter na ito at balikan natin yung kabanal-banalang puso ng ating Panginoon. Actually, sa bandang huli na itong encyclical letter na ito, talagang ini-encourage ni Pope Francis tayong lahat yung
paigtingin yung ating devotion, no, sa Sacred Heart, no? Pag pinagninilayan daw natin yung puso na may apoy, pusong duguan, pusong may tinik, makikita natin yung ating mga sarili na niyayakap ng puso ng ating Panginoon. Mamaya po, papakinggan natin ang inyong mga pagbabahagi sa ating pagbabalik. Pero sana sumagot kayo ron sa ating reflection question ngayon, no? Saan mo ba nakita sa iyong buhay, no, o naranasan yung pag-ibig ng Diyos, yung totoong pag-ibig ng Diyos, at magbigay ng isang pangyayari, no, kapanalig, na para totoong pagsaluhan natin yung karanasan ng pag-ibig sa Diyos sa bawat isa sa ating pagbabalik. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ang kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas pinalawak pa ang misyon ng inyong kapanalig na himpilan bilang tagapagpadaloy ng mabuting balita sa radyo at social media dahil mapapanood na ang mga programa ng Veritas 846 sa Sky Cable Channel 211. Tandaan, mga kapanalig, ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, is now on television. Veritas TV on Sky Cable Channel 211. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia ngayon. Ito na po yung pinakakaantay nating segment, no, ang inyong pagbabahagi. Pero bago yan, tatanungin po natin si Sister Rose, no? Baka mayroon siyang maibabahaging karanasan sa ating lahat. Sister Rose? Father, di ba sa ating mga Pinoy, may tinatawag tayo mo kanina, yung pusong bato. Ibig sabihin yung manhid, ano? Meron din yung walang puso, malupit at hindi makatao. Pero meron din yung tawag na pusong mamon, yung maawain, mapagpatawad. Pero minsan malambot at minsan ay yung natitake advantage. So, may pagka-naive. So, nung nagre-reflect ako, ano ba yung kailangan nating maging puso para maging katulad ng puso ng Panginoon? Nasabi mo kanina, no, kasi yung, di ba yung mahal na puso ni Jesus, siguro yun yung kailangan natin, yung maging mahal na puso din na tayo, na gaya nga ng sinabi sa Dilexicnos, yung babalikan natin yung puso, kasi doon naman talaga nananahan ang Diyos, di ba? At doon natin talaga makikilala ang ating sarili. Hindi natin kasi makikilala yung sarili natin kung ang titignan lang natin, sarili. Kailangan din nating tignan ang Diyos na tumitingin sa atin. Dahil doon lang natin tunay na makikilala kung sino tayo. At kapag nakilala na natin yun, yung medyo mahirap ipaliwanag, pero di ba minsan yung pag tayo nagkamali, kasi nagtatanong ka, Father, yung karanasan na naramdaman mo talaga na minahal ka ng Diyos, yung nagkasala ka na hindi mo alam kung paano ka hihingi ng tawad, tapos kitang-kita mo na ng hindi maganda. Pero kapag may lumapit sa'yo at nagpakita ng pag-unawa at pagmamahal at pagpapatawad, mararamdaman mo na mahal ka ng Diyos
at makikilala mo, hindi ko kayang mag-isa. Yun. At dahil yun yung pag naramdaman mo na yung pagmamahal ng Diyos, magiging maunawain ka na rin sa iba dahil napatawad ka eh. Matututo kang magmahal tulad ni Jesus. Yung naging experience ko, no, na kasi yung, di ba sa pamilya minsan nagkakaroon ng pag-aaway yung magkakapatid. Ang naramdaman ko kasi sa nanay ko, sa mamang ko na yun, kahit na mag-away kaming magkapatid, nandoon siya, ipapaliwanag niya. Minsan pagagalitan ka niya, pero sa kahulihan, ipapadama niya na pareho ko kayong mahal, magpatawaran kayo, pinapatawad ko kayo. So yun yung experience ko, Father. Siguro yung ating mga kapanalig, meron din silang ganung mga experience. Mag-share po tayo. Salamat, Father. Meron dito, sister, salamat sa pagbabahagi. No? Meron dito na sa ating istasyon na nagpadala ng kanilang sharing. Na unang-una si Mrs. Elizabeth Marsan ay humihingi ng panalangin para sa Marsan families at pinapanalangin natin. Ang ating kapanalig na si Opi of Bukawe, no, sabi niya ay, Dear Jesus, as I intercede for others, may they feel your presence today. Amen. Saints Peter and Paul, apostles, pray for us. Please pray for my personal intention. Sige po, si kapanalig Opi, papanalangin namin kayo. Ang atin ng pagbabahagi naman ang ating kapanalig na si Romel Dizon ng parokya ni San Juan, Nepomuceno, Cabiao, Nueva Ecija. Sabi niya, noong ako ay nag-aaral, hirap sa budget, pero sa awa ng mahal na puso, no, siguro deboto siya ng mahal na puso ng Panginoon. Sabi niya, ako ay nakapagtapos ng pag-aaral at simula nung mamatay si tatay, hindi kami nagutom na magkakapatid. Hindi kami pinabayaan. Ayun yung karanasan niya ng pag-ibig ng Diyos. Sabi naman ng ating kapanalig na si Kuya Kid ng Plaridel, Bulacan, sabi niya, Good evening Sister Rose and Father Ado. Mga kapanalig sa Veritas 846 Studio, pakisama po sa misa at mga prayers. Erlinda Esguera, healing of the sick, good health, peace of mind, and financial blessings. Nararamdaman ko po ang pagmamahal ng Diyos dahil naaksidente kami sa biyahe sa SCTEX sa highway. Naligtas kami at nabuhay pa kami ng mga kasamahan ko. Doon daw siya nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Ito yung mga nag-share dito sa ating text line sa ating istasyon. Sister, baka may mga kapanalig tayong nagbahagi ng kanilang reflection o sharing sa FB comment section. Meron din po dito, Father. Yung sharing po ng si kapanalig Malu Saus Evangelista, sabi niya, I had no idea and I pleaded Jesus to give me another mission if I'm done with my mission. I begged him because I knew I'm not ready to die. He gave me the chance to know, love, and serve him more. He is loving and a merciful God. Ayan, salamat kapanalig Malu. Si Raquel Saclolo, sabi niya, good evening po sa ating lahat at kay Father Adonis at Sister Rose. Maraming biyaya ang binigay sa atin ng Diyos at ito ay naranasan ko sa aking buhay at ito ang pagmamahal at paggabay sa aking buong pamilya sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, pagkakamali. Patuloy niya kaming pinapatnubayan at patuloy na kinakalinga. Maraming pong salamat kapanalig Raquel Saclolo. Sabi naman po ni Yan Manix Fortis Ports, yung pag-aalay sa buhay ng Panginoong Hesus ay nakikita ko ang tunay na pag-ibig niya sa ating lahat. Yan po, yun yung mga sharing. Pero meron din pong mga bumate, Father. Si Lilibet Vicente Villarino, good evening po, Father and Sister. Si Boots Espanola, good evening po. Si Carmen Yamashita, sabi niya, we are fragmented. Si Candy Akiman, watching from Iloilo Province. Si Kapanalig Desi Tuason is watching, good evening po. Si Romel Mateo, mabati rin, good evening Father Ado, Sister Rose.
Lilia Mercene is watching. Luigi Holgado Montenegro. Bernaline Madrid, sana po hiling ko po sa inyo, maisali po ako sa Eucharistia po. So siguro isama siya, Father, sa misa yung kanyang intention. Ano po? Si Tesay Espina is watching. Mary Iya Ens. Ayan, sila po yung mga nagpadala ng kanilang pagbati. Yan. Okay, sister, may nag-share din si Lucille Balai Xavier. Sabi niya, magandang gabi, maraming pagkakataon po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa akin at sa pamilya ko ay pinadama. Sa mga pinagdaanan ko pong pagsubok at laging pagtuturo ko sa aking mga anak na lagi kaming kakapit at magdarasal. Si Kapanalig Tessie Tuason, sinabi niya naman, naranasan ko ito, yung pag-ibig ng Diyos sa aking asawa, sa dami ng pagsubok na dumating sa buhay namin. Naramdaman ko itong pagmamahal ng Diyos lalo na sa pagsasama naming mag-asawa. Kung wala ang Diyos, matagal nang wasak ang aming pamilya. Ayun yung sabi niya. No? Ang sabi naman ni Kapanalig Ofelia Nerona, magandang gabi muli sa inyo, Sister Rose at Father Ado. Naramdaman ko ang pagmamahal ng Diyos nang bigyan ako ng kapayapaan at kapatawaran sa aking pagkakamaling nagawa sa tulong ng sa tulong, ang sabi rito, medyo mahaba, sa tulong ng aking community at katekista. Kasi pag may ginagawa kang kamalian sa buhay ay wala kang peace of mind. Pero oras na buong puso kang humingi ng kapatawaran at gusto mong magbago ay talagang ipagkakaloob sa iyo. Para akong nakatulog ng matagal at parang nasa loob ng kuweba at bigla akong lumabas at nagising. Napakaliwanag at napakasarap ng pakiramdam na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ito ang pinangahawakan ko, ang kanyang pagmamahal, no? Napakalalim nung kapagbabahagi, no, ng ating kapanalig. Si Cynthia Orozco naman, sabi niya, I felt God's love when I lost my 12-year-old daughter and helped me go through life without losing my faith in Him. Napakarami po. Si kapanalig Raquel Saclolo, humingi siya ng panalangin, no? Sabi niya, patuloy po akong humihingi ng panalangin sa patuloy na paggaling ng fracture sa left foot at sa sitwasyon ng aking mata dahil sa severe dry eyes, glaucoma at cataract. Naway gabayan po ama ang doktor na tumitingin sa aking mata. Maraming salamat. Meron pa ba, sister, na nakita kang humabol? Wala. Dito po sa Facebook page ay wala na po. O kung wala na, sister, siguro kailangan na natin magpaalam at magpasalamat muli sa isang gabi ng ating pagninilay sa pag-ibig ng Diyos sa atin lahat sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Opo. So maraming salamat, Father Ado, sa napakalalim at napaka-inspiring, no, na pagninilay ng Dilexit-Nos. At maraming salamat din sa ating mga faithful followers at mga kapanalig sa nagpadala ng comments, tanong, kahilingan at pagbati at nakisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan ko pong makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, si Kenneth Corbilla na ating PA at si Kuya Enteng Samaniego sa technical side. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Polangs Multimedia na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at manalangin tayo ng maikli lang, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahal na puso ni Jesus, sinasamba kita. Mahal na puso ni Jesus, pinupuri kita. Mahal na puso ni Jesus, pinasasalamatan kita. Mahal na puso ni Jesus, minamahal kita. Amen. Hingin po natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Palain kay lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayo at ating ilagay ang ating mga sarili sa loob ng kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang katotohanan.
Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting this Jubilee Year 2020.